Nagsisimula ang kwento sa ilalim ng sinag ng buwan sa palasyo at mayroon naman nagsasalita na oras na dahil kahit na ang kanilang clan na sinira ng demonic sect ay ang rason kung bakit sila nagpakahirap na makaligtas ay para sa kanilang paghihigante. Makikita natin ang isang tao na nakatayo sa sanga ng puno na parang nagmamasid ito. Agad naman itong tumalon patungo sa loob ng palasyo at sa ilalim ng kanyang tinatalunan ay mayroong apoy. Sa kabilang banda naman ay mayroong nagbabantay sa pintuan at ang taong umakyat kanina ay nakapasok na nang hindi namamalayan ng bantay at binali nito ang leeg ng nagbabantay. Ayon pa sa taong ito na hindi rin lang tatagal ay mapapansin din nila ang pagkawala ng bantay dito kaya naman napagdesisyonan niya na tatapusin niya ang kanyang misyon bago pa man nila mapansin ang pagkawala ng bantay. Agara naman na nilisan ng misteryosong tao ang lugar kung saan niya pinatay ang bantay. Sa loob ng palasyo ay mayroong isang matandang lalaki ang nagrereklamo na maingay daw sa labas. Iminulat niya naman ang kanyang mata na kulay pula sapagkat nakita niya sa kanyang harapan ang isang lalaking may bitbit na duguan na lalaki. Sinabi ng lalaking may bitbit na duguan na lalaki sa matandang umuupo na hindi niya lubos maisip na nandito lamang siya na nagmi-meditate habang ang kanyang mga kasamahan ay namamatay at dagdag niya pa na wala talaga siyang puso gaya ng dati. Tugon naman ng matanda sa kanya na masasabi niya rin ang kapareho ng kanyang sinabi sa kanya sapagkat nag-aamok daw ito na walang kaalam-alam sa lahat ng bagay. Dagdag niya pa na wala rin siyang puso at tinanong niya naman ang lalaki na kung inaakala niya ba na ang isang tao ay papansinin ng isang insekto na nasa kanyang paanan habang siya ay umaakyat sa bundok. Sa kanyang katanungan ay siya naman ang nakasagot nito at sinabi niya na hindi sapagkat ang tangi lamang na binibigyang pansin ng umaakyat na tao sa bundok ay ang tuktok nito at ito ang isang halimbawa kung paano maabot ang tuktok ng pagiging dalubhasa sa martial arts. Sinabi naman ng lalaking ito na walang kwenta ang kanyang mga sinasabi at nagpakilala naman siya na siya si Kang Wunshen na papatay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay at tinawag niya namang Heavenly Demon ang matanda. Hindi naman siya nagsayang ng kahit na isang segundo at agad niyang sinugod ang Heavenly Demon habang siya ay naghahanda ng enerhiya sa kanyang kanang kamay at habang papa-atake siya ay isinigaw niya naman ang tawag sa kanyang pag-atake na Heavenly Lightning Fist at habang papalapit na ang kanyang kamao sa Heavenly Demon ay umaapaw naman sa kapaligiran ang mga napakalakas na kidlat at habang papalapit ang kamao ni Kang Wunshen ay tinanong naman siya ng Heavenly Demon na kung iyan lang ba ang kanyang makakaya. Agara namang nag-counter ng pag-atake ang Heavenly Demon at ang kanyang ginamit na skill ay ang tinatawag na Heavenly Blood Tide Art at habang kina-counter niya ang pag-atake ni Kang Wunshen ay iminungkahi niya naman na manood siya at matuto. Mas pinalakas pa ng Heavenly Demon ang kanyang pag-atake kaya naman nagdulot ng pagkasira ng sahig sa lugar kung saan sila naglalaban. Dahil sa lakas ng Heavenly Demon ay lumusat naman ang pag-atake nito at nadaplisan nito sa mukha. Tumagas naman ang dugo ni Kang Wunshen sa kanyang mukha dahil sa pinsala na dulot ng pag-atake ng Heavenly Demon sa kanya at hindi naman siya makapaniwala sapagkat ginagamit ng Heavenly Demon ang Sword Chi sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Nang makita yun ng Heavenly Demon ay bigla niya namang sinabi kay Kang Wunshen na ngayon ay ipapadala niya ito ngayon kung nasaan man naruroon ang kanyang ama at dagdag niya pa na tatapusin niya na ito ngayon. Ginamit naman ni Kang Wunshen ang kanyang skill na tinatawag na Cloud Dragon Divine Feast at sinabayan niya pa ng tinatawag na Heavenly Divine Palm at nang makita ng Heavenly Demon ang ginagawa ni Kang Wunshen ay labis naman siyang nagtataka. Hindi naman makapaniwala ang Heavenly Demon sapagkat ang kanyang steel temper na ginagawang mas matigas pa sa bakal ang kanyang kamay ay natalo lamang sa kamay ni Kang Wunshen. Dahil sa lakas ng puwersa ni Wunshen ay hindi naman nagawang pigilan yun ng Heavenly Demon at tinamaan ito ng suntok na may enerhiya ng kildat ni Wunshen at naging dahilan nito upang tumagas ang dugo ng Heavenly Demon sa kanyang bibig. Dahil sa lakas ng pag-atake ni Kang Wunshen ay tumilapo naman ang Heavenly Demon patungo sa dingding kaya naman nawasak ito. Pagkatapos ng pag-atake ni Wunshen ay binalaan niya naman ang Heavenly Demon na huwag siyang magsalita patungkol sa kanyang ama dahil ang kanyang bunganga ay napakarumi. At kinumpirma niya pa habang lumalabas ang kidlat sa kanyang mga kamay na kung nakalimutan niya na ba ang lahat na ginawa niyang mas asama sa panahon na yun at sinabi niya pa na ito ang galit ng lahat ng taong kanyang ginawan ng masama.
Habang umaagos ang dugo sa bibig ng Heavenly Demon ay sinabi niya pa na sana ay inubos niya na lang sana ang lahat ng ugat ng Cloud Dragon Sect noon at dagdag niya pa na hindi niya alam kung anong enlightenment ang kanyang natanggap subalit inaamin niya na nagulat talaga siya sapagkat hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makatawid sa pamamagitan ng kanyang Heavenly Demon Blood Surge Art. Ipinalabas naman ng Heavenly Demon ang isang item at sinabi niya kay Wu Chen na wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ay ang gamitin ang natitira niyang alas. Labis namang nagtataka si Wu Chen at napatanong siya na kung isa ba yung elixir at nang walang ano-ano'y bigla naman itong ininom ng Heavenly Demon. Nagulat naman siya ng husto dahil kapag ininom daw nito ang ganoong kadami na elixir ay mapapasailalim ito sa demonic chi deviation. Maya-maya pa ay naubos ng inumin ng Heavenly Demon ang elixir at bigla naman siyang lumakas at nagkaroon nito ng napakalakas na aura at dahil sa sumasailalim na ito sa demonic chi deviation ay parang bibigay naman ito subalit mas nilakasan pa ng Heavenly Demon ang kanyang kapangyarihan upang hindi siya malamon nito. Hindi naman makagalaw si Wu Chen dahil sa lakas na umaapaw ng aura ng Heavenly Demon dahil sa elixir at napapasalag na lamang ito sa kanyang mata dahil sa lakas ng hangin na hatid ng lakas ng Heavenly Demon. Hindi naman napansin ni Kang Wu Chen na nasa harapan niya na pala ang Heavenly Demon at habang papaatake ang Heavenly Demon sa kanya ay sinabi naman ito na oras na upang siya ay mamatay. Habang papalapit ang pag-atake ng Heavenly Demon sa kanya ay sa isip-isip niya naman na masyado na siyang huli para maiwasan ang napakabilis na pag-ataking ito ng Heavenly Demon. May bigla namang nagcast ng isang spell na barrier at sa puntong lalapat na sana ang pag-atake ng Heavenly Demon kay Wu Chen ay nagkaroon naman si Wu Chen ng barrier kaya naman nagawang mas alag nito ang pag-atake ng Heavenly Demon. Kilala naman ni Kang Wu Chen kung kay sinong mahika ang nagsagip sa kanya. At dito ang nagsagip sa kanya ay isang salamangkero at habang papalapit ito ay humingi naman siya ng paumanhin kay Wu Chen dahil nahuli siya ng kaunti. Tinawag naman ni Wu Chen ang sumagip sa kanya na Great Mage. Nang marinig yun ng salamangkero ay iminungkahi niya naman na sinabihan niya na siya dati na huwag niya siyang tawagin sa ganyang palayaw, at tinanong niya naman si Wu Chen na kung ito na ba ang nemesis na kanyang ikinikwento sa kanya. Sa isip-isip naman ni Kang Wu Chen na ang Great Mage daw na ito ay sinasabi na nanggaling siya sa ibang mundo at naiisip niya rin na kung hindi dahil sa Great Mage ay mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Lumipat naman ang eksena at dito nagtataka naman ang nagbabasa at napapatanong na kung hindi ba ito regular na kwento ng Miriam at kung bakit ba lumabas na lamang ang high-level na salamangkero na mula sa ibang mundo ng basta-basta. Sinabi naman ng nagbabasang ito habang nakapatong ang kanyang paa sa mesa na masaya rin ang kanyang pagbabasa subalit ang kwento daw ay mood killer kaya naman napatanong siya na kung nababaliw na ba ang gumawa ng istoryang ito. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya dahil hindi niya lubos akalain na mayroong lilito na lang bigla sa istorya na mula sa ibang mundo na high level. Ang lalaking ito ay ang ating bida na si Jin Sowon na 23 gulang. Na-discharge siya sa serbisyo 6 na buwan na ang nakakalipas kaya naman ngayon ay nagbabalak siyang bumalik sa college ulit. Mayroon namang tumawag sa kanyang cellphone at ang oras ngayon ay 4:45 na ng hapon at pagkasagot niya ng tawag ay inaya siyang maglaro ng nasa kabilang linya. Tinanong naman ni Jin Sowon ang tumawag sa kanya na kung wala ba siyang ibang kalaro bukod sa kanya at agad naman siyang umalis. Kagaya ng ibang mga tao na nakumpleto na nila ang panunungkulan sa serbisyo ay naisip niya na bago siya ma-discharge sa serbisyo ay mayroon siyang magandang plano sa kanyang buhay. Habang siya ay naglalakad sa isip niya naman na gusto niyang makakuha ng certification habang naghahanda para sa pagbalik niya sa kolehiyo at pag-aaralan niya ang lahat ng bagay na hindi niya natutunan habang siya ay nasa military subalit marami siyang nakaligtaang mga masasayang bagay sa bayan. Habang siya ay naglalakad sa syudad ay sinabi niya naman na mayroon pa siyang natitirang maliit na halaga ng pera ngunit naiisip niya naman na kung maghahanap ba siya ng part-time job. Bilang panatiko siya ng nobelang Miriam ay marami siyang nasayang na oras dahil sa kanyang pagpapantasya bilang isang bida sa mundo ng Miriam. Pumasok naman si Jin Sowon sa isang silid at pagkapasok niya sa parang internet cafe ay tinanong naman siya ng nagbabantay na kung maglalaro na naman ba siya ng Loyal Ground ngayong araw. Sumagot naman si Jin Sowon na oo at sinabihan niya naman ang tagabantay na bigyan niya siya ng 10 oras. Nahuhumaling naman siya sa larong Loyal Ground at habang naglalaro siya ay sa isip-isip niya naman na bagaman ang larong ito ay hindi rin lang kalaunan niya na laro habang siya ay naka-leave sa pagseserbisyo,
Pagtapos niyang ma-discharge sa pagseserbisyo ay dito na siya nag-umpisang seryosuhin ang laro at araw-araw siyang nagga-grind at naging top 10 ranker siya sa loob lamang ng 3 buwan. Isinuot niya naman ang kanyang headset at sinabi niya sa kanyang kasama na ngayon ay maglalagin na siya at iminungkahi niya naman na hintayin niya siya sa lobby. Ayon pa sa ating bida na nagkakaroon siya ng kaunting pera mula sa ginaganap na tournament paminsan-minsan sa internet cafe. Ang kanyang nilalaro ay madali lamang para sa kanya. 100 manlalaro ang nadidrop mula sa eroplano at ito ay survival game. Ang tanging kailangan lamang nila na gawin ay ang kolektahin ang mga nakakalat na mga sandata o armas sa buong mapa at magpatayan silang lahat hanggang sa isa na lamang ang matitirang tao. Nagmamando naman si Jin So-won sa kanyang kasama na mayroon daw siyang nakikitang kalaban na nasa layo na 250 na metro mula sa kanyang kinatatayuan. At dito nagpaputok naman ng baril ang may skull mask at tinamaan sa ulo ang 2 manlalaro na ikinasawi naman nila. Pagtapos mapatay ng naka-skull mask ang 2 manlalaro ay napasabi na lang siya na 2 na lang ang natitirang manlalaro na dapat niyang mapatay. Samantala ang ating bida naman ay nagrereklamo sa kanyang ka-duo sapagkat ang ingay daw nito at iminungkahi niya sa kanyang duo na mag-farm muna sila at manatiling buhay at hanapin nila ang safe zone bago sila kumilos. Sagot naman ng kanyang ka-duo na may tiwala siya sa ating bida kaya naman mananahimik na siya. Ngayon ay hinahanap na nila ang naka-skull mask dahil nakita nila ito kaya sinundan nila kung saan man ito nagtungo. Pumasok naman sila sa abandonadong bahay at pagkapasok ng kaduo ng ating bida ay nakita nito ang isang medicine kit na wala man lang bakas ng paggalaw kaya naman sinabi niya na parang wala namang pumasok dito dahil hindi man lang kinuha ang medicine kit at sinabi niya pa na free loot na ito at lingid naman sa kanyang kaalaman na nasa likod niya pala ang naka-skull mask na tinitingnan lamang kung ano ang kanyang ginagawa at malamang ay siya ang naglagay ng medicine kit na yun para kumagad sa paen ang kaduo ng ating bida. Napansin naman ng ating bida na biglang umilo ang silid na kung saan pumasok ang kanyang kasama kaya naman bigla siyang naalerto at bigla namang lumabas sa kanyang system na ang kanyang kasama ay patay na at nang malaman ng naka-skull mask na mayroon pa palang kasama ang kanyang pinatay ay dali-dali naman itong tumakbo papalabas subalit dahil sa galing ni Jin So-won ay bigla niyang tinire sa ulo ang manlalarong bungo ang maskara. Natapos na ang laro at ang ating bida na lamang ang natira sa larong ito kaya naman binati siya dahil siya na lamang ang natitirang buhay na manlalaro sa lahat ng 100 na manlalaro kanina. Napaunat naman ng boto ang ating bida habang masayang-masaya ang kanyang kasama at sinabi nito kay Jin So-won na binuhat niya talaga siya ng malala at pinasalamatan niya ito. Iminungkahi naman ng ating bida sa kanyang kaduo na magsimula na silang maglaro ulit. Napagdesisyon na naman ng ating bida na ngayon ay huling laro niya na lang sapagkat simula bukas ay mag-aaral na siya at ang oras naman ngayon ay 10:30 na ng gabi. Napansin naman ng ating bida ang kanyang cellphone na tumutunog kaya naman kaagad niya itong kinuha at nakita niya na mayroong mensahe ang kanyang ina at ayon sa mensahe ng kanyang ina na tinatanong siya na kung nag-aaral ba siya ng mabuti at sinabi niya pa na ipinadala niya na ang bayad para sa kanyang pag-aaral kasabay na dito ang extra na pera at iminungkahi naman ng kanyang ina sa kanya na kumain siya ng masarap at humingi naman ng paumanhin ang kanyang ina sapagkat iyan lamang daw ang kanyang ipinadala. Nag-reply naman kaagad ang ating bida at nagpasalamat siya sa kanyang ina at sinabi niya na maya-maya lang ay matutulog na rin siya. Nang matapos ng maglaro ang ating bida ay nagpaalam naman siya sa kanyang kaduo na simula bukas ay hindi na siya maglalaro. Nabigla naman ang kanyang kasama sapagkat nangako daw siya na magka-clan war sila bukas kasama siya. Sinabi naman agad ng ating bida na hindi na siya maglalaro bukas dahil kailangan niya nang pumasok sa English Academy bukas. Na makalabas na nga ng computer shop si Jin So-won ay sa isip-isip niya naman na nakukonsensya daw siya sa bawat makikita niyang nagte-text ang kanyang ina sa kanya dahil ilang buwan na raw siyang namumuhay ng ganito. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na siya sa kanyang tinutuluyan at humihiga na siya sa kanyang kama habang siya ay nagsi-cellphone. At dito nakita niya ang isang video na nagsasabing may nakita daw sa ibang bansa na mga misteryosong tao na mayroong kapangyarihan at ang mga tao raw na mga ito ay tinatawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga manlalaro. Sa puntong titingnan sana ng ating bida ang page kung sino ang nag-upload ng video na kanyang pinapanood ay hindi niya naman ito mabuksan dahil baka na-delete na nang nag-upload ng video. Napagdesisyonan niya naman na matutulog na siya ngayon. Kinaumagahan, habang naglalakad si Jin So-won ay kinukulit naman siya ng kanyang kaibigan at sinabi nito na nakikiusap siya kung pwede ba niya siyang tulungan sa clan war kahit ngayon lang.
Nagdadalawang isip naman ang ating bida kung tutulungan ba niya ang kanyang kaduo sa huling pagkakataon. May bigla naman siyang napansin sa kanyang likuran na isang liwanag at pagkalingon niya ay labis naman siyang nagulat sa kanyang nakita at unti-unti siyang nilalamon ng liwanag na siyang ipinagtataka niya naman at makalipas ang ilang saglit ay nalaglag ang kanyang bag at maya-maya pa ay bigla na lang siyang naglaho at naiwan nito ang kanyang bag sa kanyang dinaanan na eskinita. Pagkatapos nun ay sa isip-isip naman ni Jin So-won na hindi niya alam kung para saan ang liwanag na yun kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung dahil ba yun sa hindi siya nag-aral at puro laro lamang siya kaya naman bigla siyang pinarusahan. Nagising naman siya dahil sa sinag ng araw at may naririnig siyang hindi maintindihan na lengguwahe at ang tinig na kanyang narinig ay napakalakas. Lumipat naman ng lugar si Jin So-won at narinig niya na mayroong nagsasalita na hindi niya naiintindihan dahil kakaiba ang lengguwahe nito. Pagkabangon niya ay nakita niya ang kanyang paligid na maraming kakaibang mga klase ng tao at may nag-aaway pa sa kanyang harapan at mayroon ding nagka-cast ng magic spell. Hindi niya naman naintindihan kung bakit siya nandito kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit ba ang daming mga cosplayer dito. Napapatanong na lang sa kanyang isipan ang ating bida dahil sa kanyang nakikita na kung isa ba itong panaginip. Tumingin naman siya sa bandaran at nakita niya ang malaking batong statwa at napatanong siya na kung saan ba siyang lupalop ng lugar na punta. May nagsalita naman na kumpleto na ang 100 bilang ng mga manlalaro, pagkarinig ng ating bida ay hindi naman siya makapaniwala sapagkat may naririnig siyang tinig sa kanyang utak. Inalisa naman ng batong estatwa ang sistema at nang marinig yun ng ating bida ay laking pagtataka niya naman kung bakit may narinig siyang tinig sa kanyang utak. Ayon naman sa system na 100% na ang pag-synchronize ng lahat ng mga lengguwahe. Ang kanyang naririnig na lengguwahe kanina na hindi niya maintindihan ay naiintindihan niya na ngayon dahil kino-convert ng system ang kanya-kanyang mga lengguwahe upang maintindihan ng bawat isa kahit paano pa man ang lengguwahe ng bawat isa. Napasabi na lang ang isang ito na ngayon ay nakakapagsalita na ang lahat ng kanyang lengguwahe. Tinignan naman ni Jin So-won ang mga naglalaban at sinabi ng isang lalaki sa kanyang kalaban na ngayon ay ito na ang kanyang hinihintay na araw at tinawag niyang kalaban ng kanilang sikta ang nasa kanyang harapan. Tinanong naman ng kulay dilaw ang buhok na parang salamangkero ang nasa kanyang harapan na kung siya ba ang may pakana upang mapunta sila sa sitwasyon na ito at tinawag niya sa pangalan ang kanyang tinanong na si Chiron. Napatawa na lamang si Chiron pagkarinig niya ng tanong ng kulay dilaw ang buhok sa kanya. Tugon naman ni Chiron sa kanya na siya ang dapat na magtanong niyan sa kanya at tinawag niya ito sa pangalang Escrow. Tugon naman ni Escrow sa kanya na wala daw itong hiya at hindi niya na siya ulit mauuto ng kanyang mga salita. Sagot naman ni Chiron sa kanya na hindi na importante kung maniniwala ba siya sa kanya o hindi, sapagkat ang lahat daw ay nakatadhana ng lumuhod sa harapan ng Demon King. Hindi naman nagustuhan ni Escrow ang tabas ng dila ni Chiron kaya naman agad siyang naghanda ng pag-atake at habang naghahanda siya ay sinabi niya naman kay Chiron na ipinapangako niya ito bilang Archmage na papatayin niya siya dito sa lugar na ito at tatapusin niya rin ng Demon King sabay bitaw niya ng kanyang pag-atake na tinatawag na Escrow-style lightning patungo kay Chiron. Pagkatapos ng pag-atake ni Escrow ay bigla naman siyang nagulat dahil nakatayo pa rin magpahanggang sa ngayon si Chiron. Maging si Chiron ay nagtataka sapagkat ayon sa kanya na sinalo niya raw ang mahika ngunit wala man lang siyang naramdaman na kahit na anong sakit. Pagtapos noon ay nagbabangayan pa rin silang dalawa kung sino nga ba sa kanila ang may pakana na ipadala sila sa lugar na ito. Samantala si Jin So-won naman ay napapasabi na lang na masyado itong makatotohanan para maging isang panaginip lang. Bigla namang lumabas sa kanilang system na ang laro ay magsisimula na kaya naman bigla na lang nagulat ang ating bida at maging ang mga manlalaro. Ang difficulty naman ng laro ay easy at yun ay ang makapasok sila sa top 90. Ang napili namang mapa ay ang tinatawag na King Kingdom's Capital. Ang gantimpala naman ay ibibigay sa top 10 o mas mataas pa at ang tutorial naman ay nilaktawan na. Sa waiting room naman ay ang pag-atake sa pagitan ng mga manlalaro ay hindi gagana. Nang makita ng ating bida ang system na nasa kanyang harapan ay napagtanto niya naman na para itong isang mapa sa laro. Ipinaliwanag naman ng estatwang batong ito sa mga baguhan pa lamang sa Cloyd Survival ay bibigyan niya ito ng maikling pagpapaliwanag. Ang laro na ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa 100 years at sa bawat araw ay ang kanilang mapa na ginagalawan ay unti-unting lumiliit.
At kapag naman lumampas sila sa limitadong parte ng mapa ay makakatamo sila ng malaking pinsala kaya naman pinayuhan sila ng estatwang bato na mag-ingat. Ang larong ito ay magpapatuloy hanggang sa mayroon na lamang isang taong natitira. At kapag naman ang laro ay natapos na o namatay na sila, babalik lamang sila sa kanilang orihinal na mundo. Ang mga manlalaro naman na hindi nakapasok sa top 90 ay hindi na makakalaro ulit sa Cloyd Survival. Maya-maya lang ay ipapadala na sila sa lokasyon na kanilang gusto sa tulong ng tinatawag na Argus Gaze. At sa lugar na yun ay makakakuha sila ng mga item na magagamit nila upang makapasok sila sa top 90. Nang marinig ng ating bida ang paliwanag ng batong estatwa ay labis naman siyang nagulat sapagkat kapareho daw nito ang laro na palagi niyang nilalaro sa computer shop na tinatawag na Loyal Ground. At sinabi naman ulit sa sistema na bibigyan lamang ng gantimpala ang mga nakapasok sa top 10 o mas mataas pa. Sinuri naman ni Jin Sowon ang kanyang paligid at nakita niya ang taong malalaki ang katawan at may mga sandatang daladala at mayroon pang mga piklet ang mukha na palatandaan na isa itong bihasang hunter, at mayroon namang dinidilaan ang punyal at mayroon pang humahawak ng tungkod na tila ba ay isa itong salamangkero. Sa isip-isip naman ng ating bida na kahit na isa pa itong panaginip ay natitiyak niya naman na mamatay siya sapagkat ang mga nilalang dito ay mga malalakas. Napagdesisyonan naman ng ating bida na kahit na ito pa ay isang panaginip ay hindi niya gustong mamatay. May bigla namang tumawag sa ating bida na magulo ang buhok. Ang tumawag sa kanya ay ang malaking tao na mayroong malaking espada at nagtatakang tanong nito sa kay Jin Sowon na kung bakit ba siya tingin ng tingin sa kanyang paligid at kung saan ba nanggaling na lugar ito. Hindi naman tumugon ang ating bida sa kanyang mga katanungan kaya naman sa ginawa ng ni Jin Sowon ay nagalit naman bigla ang malaking tao dahil sa hindi siya nito pinapansin at bigla niya itong tinutukan gamit ang kanyang malaking espada. Samantala ang ating bida naman ay nakangiti lamang na tinitingnan ng malaking tao at lumabas sa kanyang sistema na magsisimula na ang laro sa loob ng 3 segundo. Nang makita ng malaking tao na ngumingiti ang ating bida ay nagtataka naman siya kaya naman tinanong niya ito na kung bakit ba siya tumatawa at sinabihan niya pa ito na nababaliw na siya. Tuloy-tuloy naman ang pagbibilang at ngumingiti pa rin ang ating bida at nang umabot na sa isa ang pagbibilang ay kaagad niya namang pinakyuhan ang malaking tao dahil ayon sa kanya na kaya siyang ngumingiti sapagkat nananaginip daw siya ng napakasayang panaginip dahil ang panaginip niya na ito ay mayroon siyang kaalaman na mula sa Loyal Ground na kanyang nilalaro at sa larong iyon ay magaling siya kaya naman madali niyo lamang matatalo ang malaking tao na nasa kanyang harapan. At habang papaalis na sila ng waiting area ay minura naman siya ng malaking tao. Ngayon ay uumpisahan na ang unang araw ng larong Cloyd Survival. At dito nahuhulog sila mula sa himpapawid at nakita naman ni Jin Sowon na ang mga ibang manlalaro raw ay pinipili ang mas maraming bumababa dahil doon ang may maraming mga items. Ayon pa sa kanya na ayon sa laro na ang mga maraming bumababang mga manlalaro ay doon ang maraming mga items subalit sa tingin niya naman na mas mabuti na raw mag-umpisa sa labas ng bayan upang mas maging ligtas. Nakita niya naman ang isang bahay at napagdesisyonan niya na dito na siya bababa at isinigaw niya naman agad na bababa na siya. Parang may namuo namang parang kidlat patungo sa malapit sa bahay at nang makababa na siya ay umuusok naman ang ating bida at maraming alikabok ang nasa kanyang paligid at agad namang siyang tumayo ngunit bigla naman siyang napatikip ng bibig at ilong dahil naduduwal daw siya. Napagdesisyonan niya naman na sa ngayon ay papasukin niya na ang bahay na ito. Bigla naman siyang natigilan dahil nakarinig siya ng kaluskus kaya naman bigla siyang tumakbo dahil ayon sa kanya na dahil daw sa kanyang motion sickness ay hindi niya na nakita kung mayroon pa bang ibang manlalaro ang kasabay niya bumaba. Dali-dali naman siyang pumasok sa bahay sapagkat ayon sa kanya na kapag nakasalamuhan niya ang kalaban na wala siyang sandata ay nasisigurado niya naman na mamamatay siya. Pagkatapos niya sa isang silid ng bahay ay isinarado niya naman ang pintuan at pagkasarado niya ay agara naman siyang napaupo at hingal na hingal. Naiisip niya naman na kung sinundan ba siya ng mangmang na mayroong malaking espada kanina kaya naman ayon pa sa kanya na sana ay hindi niya na lang sana ginalit ito kanina. Habang hingal na hingal pa siya ay sinilip niya naman ang labas sa pamamagitan ng bentana at pagkakita niya sa labas ay hindi naman siya makapaniwala dahil wala namang taong nakasunod sa kanya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung isa lang ba yung hangin. Agad naman siyang naglakad dahil wala naman na siyang naririnig pa na ibang tunog at napagdesisyonan niya na lilibutin niya ang bahay upang maghanap ng mga items.
Sinuri niya naman agad ang paligid para maghanap ng mga items at sa kanyang paglalakad ay naapakan niya naman ng isang item at pagkatingin niya ay nakita niya ang isang item kaya naman kinuha niya ito kaagad at ang item na ito ay ang tinatawag na heavy crossbow at nabibigatan naman siya sa armas na ito. Kinuha niya naman agad ang bala na palaso nito at ayon pa sa kanya na kahit na mabigat pa ang crossbow na ito ay ayos na rin ito para sa kanya kumpara sa wala siyang magagamit. Agaran niya naman itong nilagyan ng bala at ayon sa kanya na sa puntong napasa kamay niya raw ang item na ito ay damaloy na lamang ng natural sa kanyang isipan kung paano gamitin ito. Itinutok niya naman ang crossbow at sinabi niya pa na walang-wala lang ito sa isang sergeant na military at sinubukan niya naman ang lakas ng crossbow at bigla niyang kinalabit ang kanyang sandata at agad naman itong nagpakawala ng malakas na puwersa ng pagsabog at dahil sa puwersa ay umatras naman si Jin So-won dahil sa recoil ng crossbow. Napaupo naman siya sa sahig at napuno ng usok ang paligid at napapahanga naman siya dahil sa lakas ng crossbow. Sinabi niya na mas mapapakinabangan niya ang armas na ito kapag natutunan niya kung paano ito gamitin ng maayos. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na siya ng bahay dahil wala naman na siyang nakitang item pa na mapapakinabangan niya sa bahay sa kanyang paglibot-libot. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang tumpok ng kabahayan at ayon sa kanya na ang maganda lamang sa mapang ito ay ang napakalawak na lugar. Kapag hindi siya nakasalamuhan ng kalaban sa simula pa lang ay makakapag-farm sila ng ligtas at makakakuha ng maraming items. Pinasok niya naman ang bahay at matyaga siyang nagmatsyag upang masigurado na walang mga kalaban ang nasa loob. Nang masigurado niya na walang ibang tao sa loob ng bahay ay pinasok niya naman ito kaagad at sa kanyang pagpasok ay may isang scroll na kakaiba ang linilikha nitong kulay. Agad niya naman itong nakita at pagkakuha niya ay lumabas sa kanyang sistema na nakakuha siya ng healing scroll na maliit. Ang healing scroll ay kapag pinunit niya ang scroll ay ang lahat ng kanyang injury ay agad nagagaling. Labis namang namangha ang ating bida dahil kakaiba daw ito kumpara sa Loyal Ground. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang makahanap ng marami pang recovery items at hinihiling niya pa na sana ay makahanap siya ng bag para sidlan ng kanyang mga items. Napansin niya naman na umiilaw sa lagayan ng mga libro at kinuha niya naman agad ito at pagkakuha niya ay lumabas sa kanyang system na nakakuha siya ng martial arts book na tinatawag na Black Star Chi Palms. Ang martial arts na ito ay kayang magpalabas ng mga nakatagong sandata sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Tinanong naman siya ng sistema na kung nais niya bang matutunan ng Black Star Chi Palms Martial Arts Book. Nagtataka naman si Jin So-won kung magkakaroon ba ito ng tutorial. Pagkapindot niya na gusto niyang matutunan ang martial arts ay umilaw naman ang libro at mag-isa nitong binuklat ang kanyang sarili habang lumulutang ito sa ere. Unti-unti naman itong nasisira at maya-maya pa ay sumanib ito sa kanyang katawan at labis naman siyang nagtataka na kung yun lamang ba. Nagtataka naman siya dahil umiilaw ang kanyang kamay, agad niya namang sinubukan ito at agad niyang kinuha ang tinidor sa bayhagis niya sa pader at dahil sa lakas ng kanyang puwersa gamit ang martial arts ay nagkaroon naman ng umaapaw na aura sa tinidor na kanyang binato at bumawa naman ang tinidor na kanyang hinagis sa pader. Pagtapos niyang mahagis yun ay napangiti naman siya sapagkat natutunan niya ang martial arts nang wala man lang kahirap-hirap. Kinuha niya naman sa pagkakabaon ang tinidor sa pader at habang nasa kamay niya ang tinidor ay pinagmasdan niya naman ito habang masayang-masaya siya sa kadahilanang kaya niyang gawin ang bagay na yun. Naisip niya naman na dahil mayroon siyang nakitang martial arts na libro ay mayroon ding libro ng mahika. Nasisigurado niya naman na ang Cloyd Survival at Loyal Ground ay pareho lang. Napagdesisyonan niya naman na susuriin niya pa ang ibang lugar dahil natapos niya naman masuri ang bahay na ito. Makalipas ang ilang oras ay inabutan na ng gabi ang ating bida sa paghahanap ng mga items at ngayon ay napagdesisyonan niya na kailangan niyang maghanap ng lugar na pagtataguan. Sa kanyang paghahanap ay nakakita siya ng bahay na maliwanag kaya naman agad itong pinuntahan ng ating bida sapagkat nagdududa siya. Ayon sa kanya habang pinagmamasdan ang bahay ba maliwanag na mayroon lamang dalawang bagay kung bakit may ilaw dito. Ang una ay mayroong nakatagong rare item ang nasa loob o kung mayroong ibang tao ang nasa loob. Hindi na siya nagsayang ng sandali pa ay agad niyang pinasok ang bahay na mayroong ilaw at dahan-dahan lamang siya sapagkat nagdududa siya sa kung may ibang tao ba dito. Habang sinusuri niya ang lugar ay alerto naman siya sa nagbabadyang panganib.
Ayon sa kanya na hindi niya alam kung ilan ang taong kasabay niya bumaba sa lugar, ngunit naiisip niya naman na kung may tao nga ang nandito sa lugar ay dalawang klase lamang yun at ito ay magaling o di kaya naman ay tanga. Nag-aabang naman siya sa hagdan sapagkat tapos niya nang masuri ang ibabang bahagi ng bahay at wala naman siyang naririnig na kakaibang tunog. Nagtataka naman siya ng labis na pinagpapawisan dahil hindi siya sigurado kung nagtatago ba ang kalaban sa second floor. Sa isip-isip niya naman na mayroon naman siyang crossbow at Black Star Chi Palms martial arts kahit na maambush pa siya ng magaling ay mayroon siyang tsansang mabuhay. Sinimulan niya naman akyatin ang second floor at habang papalapit siya sa ikalawang palapag ay naghahanda naman siya sa posibleng mangyari at pagkatutok niya ng kanyang crossbow ay bigla naman siyang nagulat sa kanyang nakita. Ang kanyang nakita ay isa lamang lampara kaya naman sa kanyang pagtataka ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung isa ba itong patibong. Napansin niya naman ang isang pintuan at hindi na siya nagsayang ng kahit isang segundo pa at bigla niyang sinipa ang pintuan at pagkapasok niya sa silid ay kaagad niya namang sinuri ang silid at nang masuri niya na ay nakahinga naman siya ng malalim at napaluhod sapagkat nag-alala lamang siya sa wala. Gumaan naman ang kanyang pakiramdam dahil walang ibang tao sa lugar na ito. Isa-isa niyang sinuri ang bawat bahagi ng lugar at pagkabukas niya sa sisidlan ng ilalim ng mesa ay bumungad naman sa kanyang ang isang singsing. Kinuha niya naman ito kaagad at bigla itong umilaw at nagtataka lang siya na kung ang singsing ba na ito ay isa ring item. Biglang lumabas sa kanyang sistema na ang singsing na ito ay ang tinatawag na Ring of Strength at pinapataas nito ang strength ng gumagamit sa 20 kapag ito ay nasuot. Agad niya naman itong sinuot at bigla siyang nabigla sapagkat ang singsing na kanyang isinuot ay bigla na lang umilaw. Pagtapos noon ay nagtataka naman siya dahil mas gumaan ang kanyang pakiramdam at naramdaman niya rin na mas gumaan ang mabigat na crossbow. May naisip naman siya na dahil tumaas ang kanyang lakas sa 20 at bigla niyang namang tiningnan ang kanyang impormasyon kaya naman biglang lumabas sa kanyang harapan ang sistema at dito, nakalagay ang kanyang pangalan at ang class niya naman ay isang martial artist at mas tumaas na nga ang kanyang lakas. Pagtapos niyang mabasa yun ay napasabi na lang siya na kahanga-hanga raw ang bagay na ito dahil hindi nito may kukumpara noong nag-uumpisa pa lamang siya. Bumaba naman siya sa unang palapag dahil napagdesisyonan niya na nais niyang suriing mabuti ulit ang unang palapag. Sa kanyang masusing paghahanap ay nakita niya naman ang isa pang singsing at ang singsing na ito ay tinatawag na subspace ring at kaya nitong mag-imbak ng gumagamit ng item sa subspace kapag ginagamit. Isinuot niya naman ito kaagad at ngayon ay dalawa na ang kanyang singsing. Upang makaimbak siya ng item ay kailangan niya lamang hawakan ang item na kahit anuman ang gusto niya at sabihin niya lamang o isipin ang subspace. Kapag naman puno na ang subspace ay hindi na siya makakapag-imbak pa ng mga item. Napasabi na lang ang ating bida na para itong isang inventory at ginagamit nila ang singsing sa halip na bag. Agad niya namang binanggit ang subspace at biglang lumitaw sa kanyang harapan ang portal at agad niya namang kinuha ang item na nais niyang kunin at habang kinukuha niya yon ay napapasabi na lang siya na kakaiba ito sa pakiramdam subalit napakadali lang daw niyang makuha ang item at hindi na siya magdadala pa ng bag at ibinalik niya naman ang kanyang kinuhang item habang sinasabi niya na mas madali sana ang kanyang pamumuhay kung mayroon siya nito sa totoong buhay. Naiisip niya naman na kung madadali niya lang sana ang martial arts at mga items sa totoong mundo kapag siya ay nakabalik ay natitiyak niya naman na mas mapapadali nito ang kanyang pamumuhay. Nagtataka naman siya na kung mayroon na bang namatay na at agad niya namang binuksan ang kanyang sistema upang makita ang talaan ng mga namatay. Pagkakita niya ay tanging isa pa lamang ang namatay. Sinabi niya naman na gusto niya sanang mag-farm lang hanggang sa 70 na katao na lamang ang natitira subalit sa kanyang paggalugad sa mga kabahayan ay nakakakuha lamang siya ng mga consumable items at maswerte lamang siya dahil mayroon siyang nahanap na hidden weapons upang gamitin kasabay ng Black Star Chi Palms. Nagdadalawang isip naman si Jin So-won na umalis sapagkat nakuha niya naman ang dapat niyang makuha sa lugar na ito subalit napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung mananatili ba muna siya dito hanggang sa mag-umaga. Bagaman ayon pa sa kanya na ang malalakas na tao raw na nakita niya sa waiting room ay nasisigurado niya naman na gumagala ito sa kadiliman, sa kanyang level ngayon ay natitiyak niya na hindi niya magagawang matalo ang mga ito subalit kapag naman ay nagtago lamang siya at makapasok sa top 10 ay makakaya niyang makapagpataas ng puntos. Sinabi niya pa na ngayong gabi raw ay kaunti lamang ang mga tao kaya naman mayroon siyang pupuntahan na isang lugar bago pa man sumapit ang bukang liwayway.
Makalipas ang ilang sandali ay nasa kagubatan na siya at naglalakad at habang naglalakad siya ay sinasabi niya naman na kahit na patuloy siya sa paglalakad ay hindi siya nakakaramdam ng pagod at napasabi na lang siya na ang singsing daw ng lakas ay kahanga-hanga. Subalit kahit na nadagdagan ng kanyang lakas ay nakakaramdam pa rin siya ng gutom at uhaw marahil ang Cloyd survival ay katulad sa totoong buhay. Nagreklamo naman siya dahil gutom na siya at wala pa siyang nakikitang pwedeng kainin. Naisip niya naman na nasisigurado niya naman na mayroon namang pagkain sa syudad. Ayon sa mapa na kanyang nakita na nandito lang daw yun dapat sa lugar na ito ngunit nagtataka naman siya kung nasaan na ang mga kabahayan dito. May isa namang halimaw ang malapit sa kanyang kinalalagyan at lumikha ito ng tunog kaya naman labis siyang nagulat sapagkat ang pinanggalingan ng tunog ay mula sa kanyang likuran. Agad naman siyang tumakbo at nagtago sa likod ng punong kahoy at labis naman ang kanyang kaba dahil hindi niya man lang daw narinig na malapit na ang halimaw sa kanya. Pagkatingin niya ay dito niya napag-alaman na isa pala itong werewolf. Dahil sa bilis ng halimaw na werewolf ay hindi niya naman napansin na nasa harapan niya na pala ito at naglalaway. Bigla siyang inatake ng werewolf at muntik niya nang hindi yun maiwasan kaya naman napapamura na lamang siya. Napinsala naman ang puno dahil sa hindi natamaan ng werewolf ang ating bida at ngayon ay mayroon ng dalawang werewolf. Samantala nakalayo naman si Jin So-won at habang tumatakbo siya ay tumatagaktak naman ang kanyang pawis at ayon sa kanya na ang buong akala niya ay mga manlalaro lamang ang makakalaban niya at hindi niya inaasahan na mayroon din palang mga halimaw dito at naisip niya rin na kung nalaman niya lang sana na mayroong gumagalang halimaw ay sana ay hindi na siya lumabas pa at nagpalipas na lang sana siya ng gabi sa isang bahay. Ayon pa sa kanya na isa siyang ranker kaya naman nakakahiya pag namatay siya dahil lamang sa halimaw. Sa kanyang kakatakbo ay nakakita naman siya ng isang bahay sa di kalayuan. Agad niya namang mas binilisan ang kanyang pagtakbo at nang makapasok na siya sa bahay ay hininggal naman siya ng husto. Hindi pa man siya nakakapagpahinga ay narinig niya na papunta na sa kanya ang mga halimaw. Rinig niya naman na malapit lang sa kanya ang mga werewolf at hindi niya naman alam kung ano ang kanyang gagawin. Sinilip niya naman ang labas at pagkasilip niya ay nakita niya naman ang mga werewolf na hinahanap siya na naglalaway dahil sa kagutuman. Ayon sa kanya na inaamoy daw siya ng mga ito at hinahanap magpa hanggang sa ngayon. Napagdesisyonan niya naman na siya na ang unang aatake sa mga ito at agad niyang ipinalabas ang kanyang crossbow at tinutukan niya ng mabuti ang mga werewolf at hindi naman siya nagsayang ng oras pa at agad niyang binitawan ang kanyang pag-atake patungo sa werewolf at nagawa niya naman itong matamaan. Pagkatama ng palaso ng ating bida sa werewolf ay unti-unti naman itong naglalaho. Nagpasalamat naman si Jin So-won sa kanyang singsing ng lakas dahil nagagawa niya ng makalunsad ng pag-atake gamit lamang ang isang kamay at ngayon ay pinaplano niya naman na tatapusin niya na rin ang panghuling halimaw. Bigla naman siyang nagulat sapagkat nawala ang halimaw sa kinaroroonan nito. At maya-maya pa ay bigla na lamang itong sumulpot sa kanyang harapan at dahil doon ay labis naman siyang nagulat. At dahil sa bilis ng halimaw ay natamaan naman ito sa kanyang pisngi sa pamamagitan ng matutulis na kuko ng werewolf. Pagtapos ng pag-atake ng halimaw sa kanya ay napamura na lamang siya at kaagad niyang tinutukan ng kanyang crossbow ang halimaw at agad niya itong panyana ngunit nagawa namang masalag ng werewolf ang palaso sa pamamagitan ng braso nito. Wala namang epekto ang ginawang pag-atake ni Jin So-won sa taong lobo kaya naman sinugod siya nito at pagkasugod ng halimaw sa kanya ay nabitawan niya naman ng armas at habang papaatake ang halimaw sa kanya ay napapatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung ito na nga ba ang kanyang katapusan. May bigla naman siyang naalala at may bigla siyang kinuha sa kanyang subspace at para itong punyal at sinabayan niya naman ng pag-activate ng kanyang martial arts na Black Star Chi Palms at agad niyang itinapon ito patungo sa halimaw at dahil sa lakas ng kanyang pinagsamang kapangyarihan ay nagawa niya namang mabutas ang katawan ng taong lobo. Bumaon naman ang punyal na kanyang itinapon habang sinasabi niya na hindi niya pa gustong mamatay sa katawa-tawang nilalang. Pagtapos ng kanyang pag-atake ay unti-unti namang naglalaho ang taong lobo. Nakahinga naman siya ng malalim sapagkat ang buong akala niya ay mamamatay na siya. Napaluhod naman siya dahil sa nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa tinagaw niya ang punyal kanina at ang inaakala niya pa ay matatalo siya sa halimaw lamang at mamamatay at kung nagkataon man yun ay nakakahiya dahil isa siyang ranker. Ang taong lobo naman ay nag-drop ng isang sisidlan. Nang makita yun ni Jin So-won ay nagtataka naman siya kung ano ba ang bagay na ito.
Kaagad niya naman itong sinuri dahil napag-alaman niya na ito pala ay drop ng halimaw. Pagkabukas niya ng drop ng halimaw ay ang laman nito ay isang tubig at karne. Kinain niya naman ito kaagad dahil sa gutom na kanyang iniinda. Habang kumakain siya ay napagdesisyonan niya naman na libutan ang lugar at sa kanyang paglilibot ay nakita niya ang isang pirasong armor. Sinuot niya naman ito upang subukan at ang ipinagtataka niya lang ay nag-a-adjust ito sa sukat ng katawan ng nagsusuot. Pagkasuot niya ay lumabas naman sa kanyang sistema na nasuot niya ang tinatawag na Advanced Orichalcum Breastplate. Ang kanyang panlaban laban sa mahika ng apoy at hangin ay mas tumaas ng husto. Napapahanga naman ang ating bida sapagkat napataas niya ang iilan sa kanyang stats. Napagdesisyonan niya naman na suriin ang bawat sulok ng lugar dahil inaasahan niya na sana ay mayroon pa siyang makita sa lugar na ito. Pagkasuri niya sa itaas na parte ng shelves ay labis naman siyang nagtataka sapagkat wala miski ni isang item ang nandito. Pagkababa niya naman ay nakita niya ang isang item kaya naman sinigurado niya kung isa ba itong nakatagong item. Agad niya naman itong sinuri at ayon sa kanya na para itong isang damit. Sinuot niya naman ang parang balabal na damit at lumabas sa kanyang sistema na nasuot niya na ang tinatawag na night cloak. Kapag naman nasuot niya ang night cloak na ito at kung hindi siya gagalaw sa kadiliman ay magiging isa na sila ng kadiliman. At habang nakatago siya ay hindi siya magagawang ma-detect sa pamamagitan ng mahika at ang tunog na kanyang malilikha ay hindi rin maririnig. Masayang-masaya naman ang ating bida dahil sa nakuha niyang item. Naisip niya naman ang ibig lamang na sabihin nito ay makakaya niyang iwasan ang kahit na sino kapag gabi at ito raw ang item na pinaka-the best sa pagpapanatili sa kanya ng buhay. Ayon pa sa kanya na sa pamamagitan ng night cloak na ito ay mabubuhay pa siya ng matagal ayon sa kanyang kagustuhan. Sa isip-isip niya naman na ngayon ay maswerteng araw niya sapagkat hindi niya inaasahan na magkakaroon ng bahay sa gitna ng kagubatan at isa pa itong farming spot. Lumabas na siya ng bahay upang maghanap ulit ng iba pang mga bahay. Habang siya ay naglalakad ay sa isip-isip niya naman na hindi pa siya nakakita ng iba dito simula noong bumaba siya sa lugar na ito. Kaya naman napatanong siya na kung dahil ba ito sa lokasyon na kanyang binabaan na malayo sa mga tao. Maya-maya pa sa hindi kalayuan ay may narinig siyang hingal at napapamura. At dito mayroong isang taong tumatakbo habang siya ay paulit-ulit na nagmumura at mayroon itong mga pinsala sa kanyang binti at habang tumatakbo siya ay sinasabi niya naman na kung sana ay mayroon lamang siyang oras para gamitin ang kanyang natatagong alas ay ang humahabol daw sa kanya na bastardo na baguhan ay hinding-hindi uubra sa kanya. Isinuot naman ng ating bida ang kanyang night cloak at habang pinagmamasdan niya ang lalaking hingal na hingal sa kakatakbo na parang may humahabol sa kanya. Nang tumigil na siya ay sinabi niya naman na hindi niya inaasahan na makakasalamuhan niya ang isang salamangkero. Ipinalabas naman agad ng ating bida ang kanyang crossbow at pinaplano niya naman na papatayin niya ang isang ito sapagkat hindi naman ito malakas tignan at habang naghahanda siyang umatake ay ayon pa sa kanya na hindi naman ito totoong tao sapagkat isa lamang itong laro subalit nagdadalawang isip naman siya kung titirahin niya ba ang isang ito at pinipilit niya naman ang kanyang sarili na atakihin niya ang isang ito dahil nagdadalawang isip siya. Sa kanyang pagdadalawang isip ay may bigla namang nagcast ng isang mahika at ang tawag sa mahikang ginamit ng humahabol sa isang lalaki ay Escrow's Flame. Dumaan naman ang pag-atake ng lalaki sa ating bida kaya naman labis ang kanyang gulat dahil sa kanyang nasasaksihan. Nanlaki naman ang mata ng lalaki dahil sa papalapit na ang pag-atake ng isang tao sa kanya at pagkalapat ng apoy na pag-atake ng isang tao ay hindi niya naman ito nagawang maiwasan at sumisigaw na lamang siya sapagkat hindi niya na kinakaya ang hapdi ng apoy na tumutupok sa kanya. Samantala ang ating bida naman ay nasaksihan niya lahat ng pangyayari at habang nasusunog ang lalaki ay napatanong naman siya na kung namatay ba ito. Makalipas ang ilang saglit ay nanlaki naman ang kanyang mata dahil sa gulat. Ang kanyang nakita ay ang lalaki ay naging isang kahon at napasabi na lang siya na parang nasa isang laro talaga sila at ang kahon daw na drop ay naglalaman ng mga items na nakuha ng namatay subalit ang kanyang ipinagtataka lamang ay kung saan ang galing ang apoy na yun. Bigla namang dumaan ang lalaking umatake sa isang tao at habang naglalakad ito ay sinasabi naman ng lalaki na ang isang tao raw na hindi man lang kayang gumamit ng mahika ay nang ahas na nakawin ang kanyang item.
Napatakip naman ng bibig si Jin So-won habang tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad at pagsasalita ang lalaki na dumadaan sa kanya at sinasabi ng lalaki na kung namatay lamang ang taong kanyang inatake sa pamamagitan ng kanyang espada ay hindi sana ito makakaramdam ng hapdi mula sa kanyang apoy hanggang sa mamatay. Nilampasan lamang ng lalaki ang ating bida kaya naman napapasabi na lamang si Jin So-won na ang balabal daw na kanyang suot ay kahanga-hanga. Nilapitan naman ng lalaki ang kahon at agad niya naman itong binuksan upang makita kung ano ang laman nito. Samantala pinagmamasdan naman ni Jin So-won ang lalaki na nagbubukas ng kahon at sa isip-isip niya na ang taong namatay ngayon lang ay manlalaro na kagaya niya na baka siya na ang susunod na mamatay kapag nakita siya ng lalaki. Ayon pa sa kanya na sa puntong nagdadalawang isip siya at kung mapapatay siya ng ibang tao ay mas tataas daw ang ranggo ng papatay sa kanya. Napagdesisyonan niya naman na kung gusto niyang makaligtas ay dapat mayroon siyang gagawin. Habang masayang-masaya ang lalaki sa pagsusuri ng item na drop ng kanyang pinatay ay mayroon namang isang palaso ang paparating sa kanya kaya naman nanlaki ang kanyang mata dahil mayroong umatake sa kanya at nagawa naman itong mas alag gamit ang kanyang magic barrier na siyang ikinagulat niya naman. Sunod-sunod naman siyang pinaulanan ng palaso ng ating bida at sa isip-isip ng lalaking ito na nawala siya sa focus dahil sa pagsusuri niya ng mga na-drop ng mga item ng kanyang pinatay. Hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon sa paglulunsad ng pag-atake si Jin So-won sa lalaking salamangkero subalit nagagawa pa rin itong mas alag ang palaso ng ating bida. Labis naman ang kaba ng lalaking ito dahil ayon sa kanya na kapag nagpatuloy pa ang pag-atake sa kanya ay malamang mababasag ang kanyang barrier. Hindi niya naman nakikita kung saan nanggaling ang pag-ataking iyon kaya naman nagtanong siya na kung nandyan ba siya sa kanyang harapan sabay lunsad niya ng pag-atake patungo sa kanyang harapan. Pagtapos ng kanyang pag-atake ay tinanong niya ang ating bida na kung saan ba siya nagtatago at inutusan niya naman itong lumabas na at huwag siyang maging duwag. Hindi naman tumugon si Jin So-won sa katanungan nito bagkus ay bigla niyang pinakawalan ang kanyang punyal patungo sa lalaki at labis naman ang gulat nito sapagkat ang kanyang barrier ay nagawa ng mabasag dahil sa kaka-atake ni Jin So-won. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ang lalaking ito dahil hindi niya pa rin nakikita kung saan nagmula ang pag-atake at kung sino ang umaatake sa kanya. Kaagad namang lumabas mula sa pinagtataguan ng ating bida habang ang lalaki naman ay naghahandang maglunsad ng pag-atake patungo sa ating bida ngunit hindi pa man siya tapos sa paghahanda ng kanyang pag-atake ay may bigla namang tumamang isang punyal mula sa kanyang noo kaya naman tumagas na lamang ang kanyang dugo mula sa kanyang ilong. Unti-unti naman siyang natutamba at bigla na lang nabutas ang kanyang noo dahil sa ginawang pag-atake ng ating bida. Nang matapos yun ay napasabi na lang ang ating bida na nagawa niya ring manalo. Bigla namang naging isang kahon ang lalaking pinaslang ng ating bida. Hindi na siya nagsayang pa ng kahit isang segundo pa at agaran niyang nilapitan ang kahon at habang papalapit siya sa kahon ay napagdesisyonan niya naman na kailangan niya ng bilisin ang pagkuha ng mga item sapagkat kung makikita ng ibang mga tao ang ilaw na nililikha ng kahon ay natitiyak niya naman na magsisipuntahan sila dito sa kanyang lokasyon. Napagdesisyonan niya na titingnan niya muna kung ano ang nasa loob ng kahon ng salamangkero at dito mabilis niya lamang isinisilid ang mga item na kanyang kinuha at nakakuha siya ng item na gloves at healing scroll na medium. Napasabi na lang ang ating bida na mabuti dahil mayroong healing item ang salamangkero. Nakita niya naman ang isang kwintas at lumabas sa kanyang sistema na nakuha niya ang kwintas na tinatawag na S-Crow's Necklace. Ang purong ginto na kwintas na ito ay nangangahulugan na kapag mayroon siya nito ay kasali na siya sa Magic Society ng mga salamangkero ng S-Crow. Sinabi naman ng ating bida na ang kwintas daw na ito ay basura sapagkat wala itong properties subalit na pagdesisyonan niya naman na itatago niya na lang ito sa kanyang subspace. May bigla naman siyang napansin sa isang kahon dahil sa liwanag na nililikha nito kaya naman agad niya itong kinuha at ang item na ito ay tinatawag na Circle Stone at pwedeng iukit ng gumagamit ang bilog sa kanyang puso upang makagamit sila ng mana. Kapag naman nagamit niya ito ay matututunan niya ang mahika ng bilog na ito. Labis naman ang pagtataka ng ating bida sapagkat sa pamamagitan lamang ng bilog na ito ay magiging isa na siyang salamangkero. Naalala niya naman ang sinabi ng tumatakbong lalaki na kung sana ay magagamit niya lang ang alas na ito ay hinding-hindi mananalo ang bastardong humahabol sa kanya. Napagtanto naman ng ating bida na ito ang sinasabi ng lalaking tumatakbo. Napangiti na naman si Jin So-won dahil ayon sa kanya nagagamitin niya ang bagay na ito sa kabutihan.
Napagdesisyonan niya naman na ilagay na lahat sa kanyang subspace ang mga natitirang mga item at susuriin niya na lamang ito sa ligtas na lugar at agad niya naman itong ibinuhos sa loob ng kanyang subspace. Nilisan niya naman agad ang lugar at nagpatuloy na siya sa paglalakad at habang naglalakad siya ay napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang maghahanap ng lugar na kung saan magagamit niya ang Circle Stone. Nang makarating na siya sa kabahayan ay nakita niya naman ang isang bahay na nakakuha ng kanyang pansin at makalipas lamang ang ilang saglit ay nasa loob na siya ng bahay at agad niyang ipinalabas ang kanyang Circle Stone at pagkalabas nito ay tinanong naman siya ng kanyang sistema kung gagamitin niya ba ang kanyang Circle Stone. Sagot naman ng ating bida na oo at pagkarinig ng sistema ay bigla namang lumabas ang isang babala na kapag ginamit niya na ang Circle Stone ay mananatili siyang hindi makagalaw sa loob ng 3 oras. Makakaramdam rin siya ng kaunting sakit habang ginagamit niya ito at agad namang inumpisahan ang kanyang paggamit ng Circle Stone. Habang mabilis lamang na lumilipas ang oras ay sa isip-isip naman ng ating bida na nagawa niyang mapigilan ang labis na pagsigaw dahil hindi niya gustong mahanap siya ng mga kalaban at sa loob ng 3 oras ay tuloy-tuloy niyang nararamdaman ang matinding sakit. Makalipas ang 3 oras ay napahiga na lamang si Jin So-won sa sahig habang pawis na pawis at tumutulo ang kanyang laway at nagsasalita siya na sabi sa kanyang sistema na kaunti lamang ang sakit ngunit napakatindi na sakit na ibinibigay sa kanya nito at inaakala niya pa na mamamatay na siya dahil dito. Agara naman siyang umupo at sinabi niya na madali niya lamang na natutunan ang martial arts subalit ang mahika ay napakahirap para sa kanya. Binanggit niya naman ang katagang status at biglang lumabas ang kanyang sistema at nandito ang kanyang stats, habang pinagmamasdan niya ito ay sinabi niya naman na parang pwede siyang magkaroon ng 2 job dahil ngayon ay mayroon na siyang mana stats. Ayon pa sa kanya na dahil namatay ang 2 yun ay ang bilang ng mga survivor ay mas bumaba pa kaya naman bigla niyang binanggit ang katagang survivor at agad naman itong lumabas sa kanyang sistema at pagkakita niya ay labis naman ang kanyang gulat. Ngayon ay 45 na lamang silang lahat ang natitira ng mga survivor. Hindi naman siya makapaniwala sapagkat ang bilis lang daw na bumaba ang bilang ng mga survivor. Dito nakikita niya ang mga impormasyon patungkol sa pagpatay at kung sino ang kanilang pinatay. Nakuha naman ng kanyang atensyon ang pangalan na Nam Sagwang. Sa nakaraang 1 oras ay mayroong lalaking nakatayo sa isang sanga ng puno at hinahabol niya ang lalaking ito at hingal na hingal naman ang lalaking hinahabol at isinisigaw niya na tigilan niya na ang kakahabol sa kanya. Wala namang naging tugon ang humahabol sa kanya at inilabas lamang nito ang kanyang dila at ang lalaking hinahabol naman ay hindi niya napansin ang bato sa kanyang unahan kaya naman nadapa siya. Pagkadapa niya ay nagmakaawa naman siya na papasukin niya na lang siya ng top 90. Nasa harapan niya naman ang humahabol sa kanya at naghahanda na ito ng isang mahika habang ngumingiti at umaapaw ito sa aura. Nagmamakaawa pa rin hanggang ngayon ang lalaking nakadapa at habang naghahanda ng atakihin siya ng lalaking umaapaw sa aura ay tumutulo naman ang sipon nito at patuloy pa rin siya sa pagmamakaawa. Hindi naman nakinig ang lalaking umaapaw sa aura at inatake niya ang lalaki at tumalsik lamang ang dugo nito. Bigla naman siyang tumalikod habang ang lalaki naman ay naputol ang ulo nito at maya-maya pa ay bigla na lang itong naging isang kahon. Ang pangalan ng lalaking pumatay ay si Nam Sagwang. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at nang makita niya ang pangalang Nam Sagwang ay sinabi niya naman na sana ay hindi niya makasalubong ang taong ito. May napagtanto naman siya at ayon sa kanya na kung magpapatuloy na bababa ang bilang ng ganito kabilis ang mga survivor ay posible siyang makapasok sa pagiging top 10. Bago sila nag-umpisa sa larong ito ay nag-anunsyo sila na bibigyan daw ng awards ang mga taong naabot ang ranggong yun at nagtataka lang siya na kung ano ba ang gantimpala na ibibigay sa top 10. Sa tingin niya naman na pera ito o kung hindi naman ay items, napatanong rin siya sa kanyang isipan na paano kung madadali niya ang kapangyarihan at kakayahan niya na nakuha dito sa totoong mundo pagkabalik niya. Hindi naman makapaniwala si Jin So-won na nagtatago siya dito habang may isang baliw na nag-aamok sa labas. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niya ng kumilos maya-maya. Mayroon naman siyang naramdaman na kapangyarihan sa kanyang mga kamay at labis naman siyang nagtataka na kung isa ba itong mana. Naalala niya naman na sa tingin niya ay dahil iyon sa magic book na kanyang nakita kahapon at kinuha niya naman ito sa kanyang subspace at ang libro na ito ay tinatawag na Magic Book of Wind Ball, makakaya niyang gumawa ng bilog na bagay gamit lamang ang hangin. Ang bilang naman na magagawa niyang bilog na bagay ay tataas ng naaayon sa kapangyarihan ng gumagamit.
Agad niya namang sinubukan ito at unti-unti namang lumalaho ang libro at pumapasok ito sa kanyang utak sapagkat madali niya lamang na matututunan ito sa pamamagitan nito. Bigla naman siyang nag-chant at agad niyang sinubukan ang kanyang bagong nakuhang kakayahan at ang tawag sa skill niya na ito ay Escrow Magic Wind Ball. Lumabas naman ang maliliit na mga bilog na yari sa hangin sa kanyang bawat daliri. Agad niyo naman itinapon ito patungo sa kanyang likuran at ang inaakala niya ay hindi ito malakas dahil maliit lamang ito ngunit bigla na lang sumabog ng napakalakas sa kung saan man niya itinapon ang 4 na bilog na hangin. Pagkalingon niya ay sinabi niya naman na malakas pala ito kumpara sa kanyang inaasahan. Nagreklamo naman siya dahil nakakaramdam na siya ng sobrang pagkapagod at napagtanto niya naman na baka dahil ito sa kanyang mana. Ubos na ang kanyang mana dahil sa paggamit niya ng mahika. Habang lumilipas ang oras ay ang restricted zone ay nagsimula ng lumiit. Napagdesisyonan naman ng ating bida na magfa-farm lamang siya at mananatili sa dulo ng restricted zone. Ayon pa sa kanya na ang tsansang makasalamuhan niya ang mga kalaban ay mas bumaba sapagkat lumampas na sa kalahati ang namatay, kailangan niya namang mas bilisan ng pag-farm bago pa man siya abutan ng pagliit ng restricted zone. Sa kanyang paglalakad sa mga kabahayan ay mayroon namang nakamasid sa kanya na isang tao at pinagmamasdan lamang siya nito at napasabi na lang ang taong matandang ito na kahanga-hanga raw ang taong ito. Agad naman siyang tumalon at umalis. Makalipas ang kalahating araw, habang naglalakad si Jin Sowon ay nagulat naman siya sa kanyang nakita. At dito ang kanyang nakita ay puro mga bukas na kahon at maraming dugo sa paligid na palatandaan na maraming namatay sa lugar na ito. Lumingon naman siya dahil mayroon siyang naramdaman kaya naman ginamit niya ang kanyang skill na wind ball at agad niyang pinunterya ang kanyang naramdaman sa kanyang likuran at pagkabitaw niya ng kanyang wind ball ay nawasak naman ng husto ang bawat madaanan ng kanyang pag-atake. Nang makita niya na wala namang kahit na sino ang kanyang pinunterya ay dito niya napagtanto na isa lamang pala yung hangin. Pawis naman siya sapagkat inaakala niya na mayroon siyang naramdaman na presensya ng ibang tao. Nanlaki naman ang kanyang mata dahil nakita niya sa kanyang ginawang butas na mayroong dugo sa loob nito at dito niya naisip na mayroong isang sugatan na tao na nagtatago dito. Sa isip-isip niya naman na malamang ay ang nagtatago dito ay napakalakas dahil hanggang ngayon ay nagagawa pa rin itong makaligtas. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na paano kung papatayin niya ang taong ito sapagkat ito ay sugatan dahil natitiyak niya naman na mayroon itong magagandang mga items. Subalit bigla naman siyang tumalikod dahil napagdesisyonan niya na mas uunahin niya ang kanyang pagiging ligtas sa halip na mapinsala pa siya dito kaya naman naisip niya na aalis na siya sa lugar na ito. Kita naman mula sa loob ng bahay napapalayo na si Jin Sowon at maya-maya pa ay bigla na lang itong naglaho na palatandaan na ito ay umalis na. Mayroon ngang taong nasa loob ng bahay na ito at ang taong ito ay sugatan kaya naman pagkakita niya na umalis na ang ating bida sa kanyang paningin ay nakahinga naman siya ng malalim at nagpasalamat dahil sa kanyang kakayahan na mabilis magtago at kung hindi siya mabilis magtago ay nasisigurado niya naman na ngayon ay patay na siya. Kaagad naman siyang lumabas at habang sinusuri niya ang paligid ay sinabi niya naman na kung hindi lang sana siya sugatan ay malamang matatalo niya ang isang yun. Kinuha niya naman ang laman ng mga kahon habang sinasabi niya na kailangan niyang kunin ng mabilisan ang mga laman ng kahon at umalis na subalit bigla naman siyang tinamaan ng isang palaso sa kanyang gilid ng ulo at napagtanto niya naman na nagkamali siya sa kanyang galaw kaya naman napamura siya ng malala at nang walang ano-ano'y bigla naman siyang naglaho na parang bula. Nagtatago pala ang ating bida sa itaas ng puno at pagtapos niyang mapatay ang isang tao ay nagpasalamat naman siya dito sapagkat lumabas daw ito ng mabilis at hindi na siya pinaghintay pa ng matagal. Napagdesisyonan niya naman na kukunin niya ang mga items na na-drop ng kalaban ng mabilisan lang at pupunta na siya agad sa pinakadulo ng restricted zone upang ligtas siya sa nagbabadyang panganib. May bigla namang lumitaw sa kanyang likuran at ang taong ito ay ang sumusunod sa kanya na isang matanda at sinabi ng matandang ito na mahusay siya kaya naman pagkarinig ng ating bida ay labis naman siyang nagulat sapagkat hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.